Sa iba pang mga balita, Escudero, iginita bahagi ng demolition job mula sa kamarang artikulo ng Rappler. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan mula kay Kabar Troy Gomez. Iginiit ni Senate President Francis Chis Escudero na may matinding demolition job at malisyosong kampanya para siya sirain at mapatalsik bago pa man muling maihain ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Pebrero taong 2026. Ito ay kasunod ng paglabas ng isang news article sa Rappler kaugnay sa isang kontratistang sinasabing pinakamalaking donor ni Escudero noong 2022 elections. Diretsahang tinawag ni Escudero na ill-timed at malisyoso ang artikulo na lumabas matapos ang flood control press conference ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So klaro, malisyoso ang artikulo, tiniming ang paglabas at tiniming talaga para ika nga idikit ito bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama. Sa nasabing press conference, binanggit ng Pangulo na 550 bilyong piso ang kabuang halaga ng mga flood control project mula 2018. Pero kinestyon ni Escudero kung bakit tinututukan ng media ang isang kontratistang taga-Sorsogon na kaibigan at kababayan niya na nakakuha ng 5.4 bilyong piso o wala pang 1% ng kabuuan. Bakit ba pinupuntirya ng Rappler at ninyo ang 1% ng 550 billion? Nasaan yung 99%? Talagang ang unang article na ilalabas, napaka-coincidental naman, galing naman masyado. Unahin natin yung 1% bago yung 99%. Hindi inuna yung pinakamalalaking kumpanyang binanggit ng Pangulo. Iginit ni Escudero na wala siyang negosyo sa konstruksyon mula nang pumasok sa gobyerno noong 1998 at hindi siya nakialam sa anumang bidding, award o bayaran para sa mga proyekto ng pamahalaan. Hindi man nagbanggit ng pangalan, sinabi ni Escudero na hindi mula sa Senado ang nasa likod ng umano'y demolition job. Hindi principally kasamahan namin dito sa Senado. Sa pagkakaalam namin sa labas, pero hindi ko alam kung may tumutulong, kakuntsaba o kakumplot. Obvious naman siguro yun kung sino yung pinaka may gusto ng impeachment. Dagdag pa ng Senate President, maliban sa artikulo, may mga video mula sa Kamara na anyay puno ng malisyosong pahiwatig at paratang para palabasing sangkot siya sa katiwalian. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.